Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong gabi po ay pinapanood ko po itong balita sa GMA7 dito sa kanilang live stream. Maraming salamat po sa GMA7 dahil paborito po natin ang istasyon ng GMA7. Pinanonood natin yung balita nila kaugnay dito sa papalapit na eleksyon sa 2022 presidential election. Pinabanggit ni Pangulong Duterte na kung siya daw po ay tatakbo ng Vice President ay ayaw niya na tumakbong presidente naman itong kanyang anak na si Inday Sara. Dahil ayaw niya raw na itong si Inday Sara ay mababatikos ng grupo nila Trillanes, De Lima at iba pa na kumakalaban sa kanyang administrasyon. Dalawang beses na po, o maraming beses nang binanggit ni Pangulong Duterte na ayaw niya patakbuhin si Inday Sara dahil ayaw niyang sinisiraan ito. Hindi niya matanggap na kakawawain lang ang kanyang anak pag ito ay nakaupo na. Ngayon, nung isang araw, nung kanilang meeting sa PDP Laban, ay pinag-usapan kung sino ang kanilang magiging official candidate sa 22 presidential election. Yung meeting na pinangunahan ni Pangulong Duterte sa PDP Laban at ang kanilang mga kasama ay mga senador, kabilang na si Senator Francis Tolentino, mga gobernador, si Gobernador Ben Ibardoni ng Eastern Samar, Gobernador Joseph Cuwa ng Catanduanes at Gobernador ng Sulu na si Abdul Sakurtan at ilang mga kongresista na sa pamamagitan ng online ay nakiisa sa meeting ng PDP Laban. Nagkakaisa yung mga opisyalis na to, mga elected official, senador, mga governor at mga congressman na ini-endorso nila itong si Senator Bongo na present din sa meeting na maging katandem ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang kandidato ng PDP Laban para sa pagkapangulo sa 2020 presidential elections. Pero tumanggi na si Senator Bongo. Sabi niya, kung may mapipili daw ang grupo, ang partido, kung maging si Pangulong Duterte, kung sino ang kanya magiging katandem sa 22 elections, ay mas bibigyan niya ng pagkakataon na ito na lang ang tumakbo. Dahil, pero sabi niya, kung wala naman daw mapipili ang grupo at si Pangulong Duterte na katandem niya, ay posible rin siyang tumakbo. Pero mas gusto niya na hindi siya tumakbo. Itong si Pangulong Duterte, marami na ring beses na nagsabi na ayaw niya patakbuhin ang pagkapangulo si Inday Sara. Subalit, maraming nagtutulak dito na maging Duterte sa 22 presidential election, magiging Vice President si Pangulong Duterte at ang kanya magiging presidente ay si Inday Sara. Subalit, maging si Inday Sara sa ilang mga statement ay wala raw pa sa kanyang plano ang pagtakbo sa national position o lalo na itong pangpanguluhan na posisyon. Ilang beses na rin nagsasabi si Pangulong Duterte na ayaw niya, hanggat maaari ayaw niyang tumakbo itong si Inday Sara. Pero maraming nagtutulak, lalo na sa mga local executives, mayor, governor, na si
Inday Sara nga ang patakbuhin sa pagka-presidente sa 2022 election. Subalit, ninindigan si Pangulong Duterte na ayaw niyang tumakbo ang kanyang anak sa pagkapangulo. Kung kaya't naisip ko po at opinyon ko lang po, sa ngayon wala pang matibay na napipili ang PDP Laban na kanilang magiging kandidato sa Vice President at Presidente sa 2022 elections. May posible kayang tumanggap sila ng outside o labas ng kanilang partido na hindi nila kapartido na maging katandem ni Pangulong Duterte, lalo na itong si dating Senador Bongbong Marcos. Posible kaya maging katandem ni Pangulong Duterte sa 2022 presidential election? Kasi hanggang sa ngayon, ang kanilang ini-endorso na si Senator Bongo at itong si Inday Sara ay hindi pa nila ini-endorso dahil hindi naman daw ito kapartido ng PDP Laban. Ito ay may sariling partido, yung hugpong pagbabago ng Davao City na si Inday Sara ang nangunguna. Hanggang sa ngayon ay wala pang sinasabi na i-adapt nila si Inday Sara dito sa PDP Laban. Dahil hanggang sa kasalukuyan, ang PDP Laban ay nagkakaroon po ng problema. Lalo na itong si Manny Pacquiao ay naglabas ng statement laban sa kay Pangulong Duterte tungkol sa issue ng korupsyon ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya hanggang sa ngayon ay medyo may problema pa rin ang PDP Laban. Kaya hanggang sa ngayon hindi pa sila nakakapili ng magiging running mate ni Pangulong Duterte sa 2022 presidential election. Ngayon, may mga nagsasabi na posible daw ba na Duterte-Pacquiao ang tandem sa 22 presidential election? Ang opinion ko po malabo na dahil una, nagsimula ng bangayan sa pagitan ni na Pangulong Duterte at ni Manny Pacquiao, maging itong si Vice Chairman ng PDP Laban na si Alfonso Cusi, Secretary ng Energy Department, ay nagkaroon na rin ng bangayan laban kina Pacquiao, laban kay Pacquiao, dahil dito nga sa pagpapatawag ni Secretary Cusi sa meeting ng PDP Laban na walang pahintulot kay Manny Pacquiao. Kaya itong si Manny Pacquiao ay medyo dumidistansya na ngayon sa PDP Laban dito sa grupo ni Secretary Cusi, na kung saan ang grupo ni Secretary Cusi ay sinusuportahan ni Pangulong Duterte. So, may posibilidad, sa aking opinion, may posibilidad na itong si Pangulong Duterte ay maging running mate itong si dating Bongbong Marcos o si BBM. Kung dati kasi sa mga lumabas sa mga balita sa iba't ibang telebisyon at media outlets, kung hindi daw po magtatandem si Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si Inday Sara, o kaya si Pangulong Duterte at si Bongo, ang pinakamalakas na running mate ay Marcos Duterte. Pangulong Duterte, Bongbong Marcos, Pangulong Duterte, ang pinakamalakas na tandem na pwedeng ipanglaban sa oposisyon.
Yun po ang lumalabas. Kaya may posibilidad po na yung Marcos Duterte tandem ay mangyari. Sa bagay, ilang buwan pa naman bago ang filing ng candidacy sa October, posibleng may mangyari pang malaking pagbabago. Ibig ko sabihin na posibleng tuluyan na magkatandem itong si dating Senador Bongbong Marcos at si Pangulong Duterte. Dahil unang-una, sabi ni Pangulong Duterte sa kanya mga pahayag sa telebisyon na mas gusto niya raw po ang kanyang ang mananalong presidente ng Pilipinas ay kakampi niya. Dahil kung hindi niya kakampi at siya ay nanalong vice president, ay mahihirapan din siya sa mga programa o mga proyekto na ipagpatuloy yung kanyang nasimulan ngayon sa kanyang administrasyon. So, kung magkakatandem sila ni dating Senador Bongbong Marcos sa 22 presidential election, posible na silang dalawa ay parehas manalo. Pag silang dalawa parehas nanalo, tuloy po lahat ng nasimulang proyekto na hindi natapos ni Pangulong Duterte. Tuloy po yung mga magagandang programa na hindi naman nasimulan pa ni Pangulong Duterte, na plano pa lang, dahil wala siyang magiging problema kay dating Senador Bongbong Marcos dahil magkakampi naman sila. Sa katunayan po dati, sino po ba ang nagpalibing sa tatay ni dating Senador Bongbong Marcos, na si dating Presidenteng Ferdinand Marcos, ay walang iba kung hindi si Pangulong Duterte lamang. Kaya po, naniniwala po ang sambayanan, ang lalo na itong Marcos loyalist, na pag nagtandem ang Marcos Duterte, ay sigurado ito yung pinakamalakas na grupo, o ito ang pinakamalakas na tandem na pwedeng panglaban sa tandem naman ng oposisyon, lalo na itong grupo ni Leni Robredo. Kaya naniniwala po ang maraming Pinoy na ang Marcos Duterte tandem, ito ang mananalo sa 22 presidential election. Yung lang po ang gusto kong talakayin o ipaalam sa ating mga taga-subaybay sa Kakal TV. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi.